The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Friends, brothers, and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at kayo ay nakarating dito sa Shrine of Our Lady of the Rosary of Manaoag ng maluwalhati at maayos. Siguro kung ating babalikan ang ating ebanghelyong binasa ngayong umagang ito, habang binabasa ko siguro, ewan ko kung may nagdasal sa inyo, ay salamat sa Diyos, hindi ako kagaya noong Pharisee. Meron ba nagdasal sa inyo ng ganon? Paring pumapasok din yan sa ating isipan, gusto nating maging katulad noong tax collector, di ba? Kasi sinabi ng Panginoon sa huli the tax collector went home justified, hindi kagaya ng Pharisee. But we have to be careful because the parable is setting a trap for us, not to condemn or to catch us as Pharisees, or to separate the tax collectors from the Pharisees. No. I think it is meant for us to stop and to bring us face to face with the reality of our life, yung buhay natin, at saka yung pakikitungo natin sa Diyos, our relationship with God. Kasi kapag napakinggan natin yung dasal ng Fariseo, kuminsan, aminin na natin, parang ganun din tayo, di ba? Ano bang sinabi niya? Look at me, look at what I do, look at what I have. Pero yun ba talaga ang gusto ng Fariseo, di ba? Sabi niya, like the rest of humanity, siya lang ang magaling, di ba? Actually, nag-exceed pa nga siya sa kanyang ginagawa. Nagfa-fasting siya, nagbibigay siya ng tithing sa kanilang synagogue, etc., etc. So parang wala nang lugar ang Panginoon sa kanyang buhay. He has everything di ba? In comparison, doon yung tax collector, malayo. Sabi niya, he cannot even raise his eyes to God. Anong kanyang dinasal? Lord, have mercy on me. Maawa ka sa akin. Yung Pharisee has no need of God. Therefore, he has no need of resurrection, and he chooses to remain dead. Walang magagawa sa kanya ang Panginoon. Walang maibibigay sa kanya ang Panginoon sapagkat wala siyang hiningi. May hiningi ba siya sa Diyos? Hindi po ba wala? Nagbibilang siya, ito ang aking ginawa. Di kagaya nitong tax collector, di ba? Kino-compare niya yung kanyang sarili sa ibang tao. O minsan ganun din tayo, hindi po ba? Sabi nga ng isang awitin, do not compare yourself with others. Only two things can happen. You become vain or you become bitter. You become vain kapag nalaman mo na mas
maigi ang katayuan mo kaysa sa iyong pinagpaparisan. O di kaya you become bitter, ay mas marami siyang talents, mas mayaman siya, mas makapangyarihan siya. So there is no point in comparing ourselves with others. Di ba? Kaya kapag yung Pharisee siguro, kapag isip-isip din niya, maaring there is something beneath the surface. Bakit niya hinahalin tulad ang kanyang sarili? Ikino-compare niya yung sarili niya doon sa tax collector. Diba? Parang insecure siya. Parang hindi siya comfortable sa kanyang pakikitungo sa Panginoon. Parang yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung ba ang hinahanap ng Panginoon? Sabi nga sa ating first reading, "For it is love that I desire, not sacrifice, and knowledge of God rather than burnt offerings." Hindi kailangan ng Panginoon yung sinasabi ng Pharisee. Mabuti pa yung tax collector. Why? His prayer was, "God, be merciful to me, a sinner." Shortcut noon, parang sinasabi ng tax collector, "Lord, nami-miss na kita. Wala ka sa buhay ko. Kailangan kita." Diba? Kapag kaya ng dinasal ng isang tao, hindi ba maaantig ang puso ng Diyos? Para malaman mo na ikaw ay, actually, you're dead. Analogically, you are dead. Kapag nalaman natin na kailangan natin ng Diyos, we are desperate for His presence in our lives, may mangyayaring maganda. Kapag nalaman natin na malapit na akong mamatay, naghihingalo na ako dahil sa aking mga ginagawa as a tax collector, anong susunod doon? It is the dawning or the threshold of new life. Pagbabago. Hindi yung pagbibilang na ginagawa ng Pharisee. Diba? Alam mo na, malapit ka na sa iyong katapusan. Panginoon, maawa ka sa akin. Maaring hindi physically dead, but there are many things in our lives. Diba? Maaring yung ating mga breakups and our breakdowns, yung ating mga failures, yung mga moments of desperation natin. Yun ang nagsisignal na ating dasalin ang panalangin ng tax collector. Very short, hindi po ba? "O God, have mercy on me. Pahingi naman ng iyong awa sapagkat ako ay makasalanan." That will move God's heart to pity us and perhaps to give us what we are looking for. Kaya nga yung mga pilgrims na naandito ngayong umaga, ano ba ang inyong dasal? Ano ba ang inyong focus? Sana huwag din yung kagaya ng kaibigan ko. Sabi niya, "Father," nandito siya, nagpunta siya dito sa Manawag. "O, kumusta? Okay naman. Ano bang pinapanalangin mo?" Natatawa siya. Siguro alam din naman niya kung ano yung what is the reason behind this prayer. Sabi niya, "Actually, dinadasal ko lang sa mahal na Birhen at sa Panginoon na huwag nang baguhin yung buhay ko kasi okay na ako." Kuminsan, ganun din ang panalangin natin, di ba? Ayaw nating makialam ang Diyos sa ating buhay. "Lord, okay na ako. Huwag mo nang baguhin ang buhay ko." No. The Lord, if we are really close to Him and we have a living relationship with God, babaguhin at babaguhin niya tayo at ang ating buhay. Ipapakita niya sa atin kung saan ang daan ng ating resurrection, kung saan ang daan ng ating bagong buhay.